Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Loida. Walang eksaktong taon. Baryo Camote, Iloilo. Pangalawa sa apat na magkakapatid si Loida. Sa edad na 13. Marami na itong natutunan sa mga bagay na makakatulong sa pamilya, lalo na sa tatay niyang bulag. Tanging siya lang ang katulong ng ina sa paghahanap buhay. Kung saan-saan sila napapadpad at kung minsan, nangunguha sila ng mga ligaw na kayos. Ito ay uri ng mga halamang ugat na panghalili sa tuwing walang bigas. May proseso ang pagluto nito. Tanging maalam lamang ang nakakagawa. Anak, bakit may sako ka na namang dala? Ang init ng panahon na. Pwede naman sigurong mamaya na tayo umalis. Anak, pagpasensyahan mo na kami ng tatay mo ha. Imbis na nag-aaral ka pero heto, mas inuuna mo pa ang paghahanap ng makakain natin. Wika ni Nanay Maria. Ayos lang po ko, Nay. Saka masaya naman po ko sa ginagawa ko eh. Lalo't kasama ko naman po yung mga kaibigan ko. Kaso nga lang po, may matandang nakatira dyan sa gitna ng nyoga ni Burloy. Kahapon po may kasamang itim na aso eh. Mantakin mo, Nay. Pinahabol kami. Matagal na po kaming natawid dyan pero bigla na lang sumulpot yung matanda. Kaano-ano kaya yun ni Burloy? Tanong ni Loida. Ate, yung matandang may tungkod ba? Kasama ko si tatay kahapon, dumaan kami. Kakausapin niya daw yung matanda eh. Wika ni Bebe, bunsong kapatid. Paano makikilala ni tatay yun? Bulag yun. Tayo wag na po kayong pumunta dun ha. Lalo't hindi mo nakikita yung daan. Maliit pa putong si Bebe, saka baka mapano po kayo. Kami na po ang bahala. Kaya naman po naming mag-igib sa tawid ng ilog eh. Doon malinis ang tubig, tay. Diyan kina Burloy, hindi natin alam eh. Kaunting paliwanag sa lugar. Kakaunti lang ang bahay na nasa gilid ng pangpang. Bungad nito ay ilog. May malapad na palaisdaan bago ang baryo. Mahirap mag-igib ng tubig. Mas malayo ang baryo kaysa tawid ilog na pinagkukunan nila ng maiinom. Sa tawid ng ilog, may tinayong tangke ang may-ari ng palaisdaan, ngunit hindi bukas para sa lahat. Pero dahil naawa ang may-ari sa sitwasyon nila, kaya pinapayagan silang kumuha. Marami nga lang bantay na aso. Hanggang sa nagpaalam na si Loida na umalis at dadaan pa ito sa mga kaibigan upang may makasama sa pagkuha ng mga halamang ugat. Tanghaling tapat. Inikot nila ang lugar. Wala pa gaanong kabahayan sa baryo at puro kakawyan. Ngunit sa lugar ni Burloy, marami talagang tumutubo. Kaya naeengganyo ang mga batang pumasok sa lugar kahit alam nilang hindi maganda ang ugali ng bantay. Ilang taon na nilang ginagawa ang paghahanap ng ligaw na halamang ugat. Pero napapaisip sila paanong mabilisang naitayo ang maliit na kubo. Oy Loida, paano tayo dadaan? Nakakatakot yung mukha ng aso oh. Grabe naman kasi ang si Burloy, napakadamot. Meron pa talagang bantay. Panakot siguro sa atin para hindi na tayo manguha ng makakain sa lupa niya. Wika ng isa sa mga kaibigan ni Loida. Ang pangalan nito ay Ria. Pakiusapan kaya natin. Baka sakaling konti lang naman yung aso niya eh. Saka, kaano-ano niya si Burloy? Isipin mo, dito pa talaga nilagay ang bahay niya. Tugon ni Loida. Huwag na tayong tumuloy. Hindi nyo ba napapansin kung paano tumingin sa atin yung matanda na yan? Hayaan nyo na. Sa susunod, magdala na lang tayo ng pamalo sa mga aso. Alam nyo na, masarap ihawin ng aso. Baka yan ang maisilid natin eh. Wika ni Boyet. Nagtawanan ang tatlo habang papalayo sa lugar.
Palubog na ang araw nang umuwi si Loida na may bitbit lamang na panggatong dahil wala namang makuwang kayos. Namulot na lang ng panggatong si Loida nang sa ganun, hindi masayang ang pagpunta niya sa lugar. Medyo matamlay ang bata na tila pagod sa ginawang paglilibot. Kahit papano, may tira pa namang mga pinatuyong kayos na sinalang ng ina para sa hapunan. Kahit wala silang kanin basta may lugaw na kayos sa hapag, kontento na ang pamilya. Maagang natutulog ang pamilya ni Loida dahil wala din naman silang perang pambili ng gaas para sa gasera. Isang palapag lang ang tahanan nila at halos magkakatabi lang sila sa pagtulog. Maghahating gabi nang magising si Bebe. Umiiyak na ito na tila balisa. Bumangon si Loida para patahanin ang kapatid dahil mahimbing nang natutulog ang ina at hindi nito nararamdaman ng bata. Habang pinapatahan ng kapatid, biglang may naamoy si Loida na hindi kaaya-aya. Pakiramdam niya ay merong kakaiba sa paligid. Akmang babangon sana siya para silipin. Ngunit biglang nagsalita ang ama. Anak, huwag kang aalis sa pwesto mo, delikado. Kung ano man niyang naririnig mo, hayaan mo lang. Sige na, matulog ka na anak. Wika ni Tatay Claudio. Kaso tay, kailangan ko po magbanyo eh. Kanina ko pa po ito pinipigilan. Magsasalita pa sana ang ama. Ngunit biglang tumayo ang anak at lumabas. Nataranta din ang ama dahil alam niya ang presensya ng mga nilalang na may masamang balak sa kanila. Kahit hindi nakakakita, bumangon ito at tinawag ang anak. Nagising na ang lahat sa pagsigaw ng ama. Napabangon na din ng ina. Inawat ang asawang sumisigaw sa pag-aalala sa anak. Ano pang nangyayari? Ako na ang tatawag. Hating gabi na tangiingay pa natin. At saka... Naudlot ang sasabihin ni Nanay Maria nang marinig ang malakas na sigaw ng anak. Dali-dali itong lumabas. Hinanap kung saan banda ang anak at napakadilim ng lugar. Wala man lang liwanag ng buwan ng sandaling iyon. Naaninag ng ina ang malaking figura na hindi niya alam kung ano. Dala ng takot. Dumampot siya ng kahit ano. Iwinasiwas niya ang walis tingting sa hindi malamang direksyon habang tinatawag kung nasaan ang anak. Ilang sandali lang ay biglang may humawak sa damit niya. Dahil sa gulat ay pinaghampas niya ito ng walis. Aray ko po nay, tama na po. Ako po ito. Nadulas lang po ko kaya ako napasigaw. Parang si tatay ka din nay eh. Walang nakikita pero matatakotin. Halina po kayo, pumasok na po tayo. Magbibihis po ko ng damit. Nadulas po ko sa putikan eh. Ay, saan ka ba nang galing ha? Pinakaba mo kami ng todo. Akala ko kung napano ka, pati ang tatay mo. Ay nako, mag-ama nga kayong dalawa. O sige na, malalim na ang gabi anak. Ang panghimo. Wika ni Nanay Maria. Hindi po ko yun, Nay. Kanina ko pa yan naaamoy. Ewan ko po ba kung saan galing. Akala ko nga po kanina si Bebe. Halina po kayo na, inaantok na po ko. Naistorbo pa po kayo. Kasi itong si tatay akala mo naman nakakakita siya. Napailing na lang ang ina sa sinabi ng anak. Hindi basta matatakotin si Loida. Nasanay itong lumabas ng gabi para umihi. Pero yon ang unang gabi na masyadong nabahala ang ama sa anak. Habang papasok ng tahanan, may narinig sila na manok sa gilid ng bahay. Tinignan kagad ito ng ina dahil wala naman silang alaga. Lalong wala namang naliligaw na manok sa lugar. Dahil medyo malayo ito sa kabahayan, binaliwala lamang ito ni Nanay Maria.
Minuto lang ang nakalipas. Pabalik na sila sa pagtulog, ngunit bigla na lang umuga ang tahanan. Madali nila itong naramdaman dahil gawa lamang sa kawayan ang bahay at madali ding mabuwal. Kayong dalawa, wag na wag kayong lalabas. Hindi na maganda ang pakiramdam ko. Nasa paligid lang sila. May pakay sila sa lugar, kaya pakiusap. Hindi ko kayo mapoproteksyonan, kaya kahit anong mangyari, wag na wag kayong lalabas. Wika ni Tatay Claudio. Hindi na nga kami lalabas, matulog ka na, hangin lang yon. Hindi na kayo nasanay sa bahay natin. Magsitulog na kayo at mahaba pa ang gabi. Tugon ni Nanay Maria. Nay, bukas po maglinis tayo ng bahay. Hindi po talaga nawawala yung mabahong amoy eh. Ewan ko po ba kung saan galing yan? Parang hindi naligo ng ilang taon. Si tatay nga kahit minsan lang maligo, hindi naman ganyan yung amoy eh. Wika ni Loida. Natatawa pa ito habang nagkakwento. Ngunit pinatulog na ng ina. Kinaumagahan. Maaga pa lang ay lumabas na si Loida ng tahanan para maglinis. Nagulat siya dahil nagkalat ang baho sa paligid. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Nilinis niya na lang ito nang hindi nagrereklamo. Bumangon na din ang mga magulang. Nag-ayos ng tahanan. Salat man sa lahat ng bagay ang pamilya. Ang tanging may pagmamalaki lang nila ay pagiging malinis at masinop. Matapos mag-agahan, nagpaalam na naman si Loida na mag-iikot kung saan maraming kayos. Sa unang pagkakataon, sinabi ng ama na sasama siya kay Loida. Ayaw niyang palakarin ang anak na hindi siya kasama. Naglalaban ang utak ng bata. Ayaw niya nang isama ang ama pero sobrang mapilit ito. Kahit anong paliwanag, madiin itong pinipilit na sasama siya. Dagdag pa ng ama, kahit iwan na lang siya sa kubo ng matandang sinasabi nilang bantay ng lugar ni Borloy. Natatakot man ay wala nang pagpipilian si Loida. Naiisip niya na baka ang bunsong kapatid ang dalhin nito papunta sa lugar. Dala ang sako at panghukay ng lupa. Hawak ni Loida ang tatay habang binabagtas ang daan papunta sa kubo. Hindi niya na dinaanan ang mga kaibigan dahil alam niyang magtataka ang mga ito kung bakit kasama ang ama. Ang hirap naman po ng sitwasyon natin, Tay. Bakit po kasi gusto niyo pang sumama? Kilala niyo po ba yung matanda doon? Saka bakit po ba sobrang interesado kayo sa kanya? Tanong ni Loida. Malalaman mo rin ang lahat, anak. Kaya gusto kong dalhin mo ko nang hindi ka na nagtatanong. At saka, kailangan na nating magmadali. Tugon ni Tatay Claudio. Tay naman, alangan naman pong tumakbo tayo. Napakahirap na nga po ng sitwasyon natin eh. Hindi din pwedeng hilahin kita. Malapit na po tayo, wag na po kayo mag-alala. Nakikita ko na po yung kubo oh. Pagkarating sa lugar, nagtaasan ang balahibo ni Loida nang makita ang mga asong malalaki ang pangil. Pula ang mga mata at tila manglalapa ng tao. Nakatayo lang ang mga ito at diretsyong nakatingin sa kanila. Kinakabahan man, pero mahigpit niyang hinawakan ang ama. Inihanda ang bitbit na panghukay ng lupa bilang pandepensa sa oras na habulin sila. Laking pagtataka ni Loida. Nakita niyang yumuko ang malalaking aso na tila nakita ang kanilang amo. Hindi maintindihan ni Loida kung ano ang nangyari. Manoy Flavio, nasan ka? Anak, nandito ang mga alaga ko. Hindi ko man sila makita pero naaamoy ko. Bitawan mo muna ako para lumapit sila. Wika ni Tatay Claudio. Sino, Tay? Baka tulog po. Ang aga po kasi natin eh.
Saka anong alaga? Paano po kayo nagkaroon ng alaga, Tay? Wala naman tayong inaalagaan. Saka, Tay, paano mo naman po makikilala yung nakatira dito? Tanong ni Loida. Hindi lang basta kilala, anak. Naudlot ang pagsasalita ni Tatay Claudio nang may sumabat. Sa unang pagkakataon, nakaharap ni Loida ang kinakatakutang matanda. Inusisa ito ni Loida mula ulo hanggang paa. Habang tinitignan ang matanda ay nakakaramdam siya ng pitik sa puso. Sabay tingin sa ama. Dito lang niya napansin na tila pinagbiyak na bunga ang dalawa. Nakatulala si Loida at nagtataka sa mga nasaksihan. Pakiramdam niya ng mga oras na yun. Nananaginip siya dahil kakambal pala ng ama ang matanda. Ilang sandaling katahimikan ang pumagitna sa kanila. Habang pilit na iniisip ni Loida kung paano ito nangyari, hinawakan siya ng maigpit ng ama. Halos maiyak ito habang sinasalaysay ang nakaraan. Habang nag-uusap, inalalayan ito ng kapatid na makapasok na muna ng kubo. Mahaba ang salaysay ni Tatay Claudio, pero ang tanging tumatak lang sa utak ng bata kung anong lahi ang pinagmulan nila. Mga tagapagbantay. Tama ang mga sinasabi ng tatay mo, Iya. Alam kong takot ka sa akin, pero nandito ako para bigyan kayo ng proteksyon. Marami sa mga kadugo namin ang gusto kaming paslangin. Dahil kami ng tatay mo napili para sa isang misyon. Marami sa mga kalahi namin ang may inggit. Kaya bulag ang tatay mo dahil sa sumpang tumama sa kanya. Mabuti na lang at malakas ang depensa ko, kaya hindi ako nadamay. Kung bakit ako naparito, para sunduin kayo. Ililipat ko kayo sa mas ligtas na lugar. Ilang araw pa lang ako dito, pero ramdam ko na ang panganib sa inyo. Wika ni Tio Flavio. Saan naman po kami titira? May nanay at may kapatid po ako. Baka magulat po sila sa mga mangyayari. Tanong ni Loida. Naiintindihan ko, Iha. Kagabi, naroon ang mga alaga ng tatay mo sa bahay nyo nang sumugod ang mga nilalang. Mabuti na lang kusang pumunta doon ang mga alaga niya. Sa ngayon, kailangan nyo nang mag-impake bago dumilim. Claudio, sa ayaw at sa gusto mo, uuwi kayo. Mahirap na at baka mapano ang mga pamangking ko. At saka maiba ko. Maganda ang anak mo, ah. Buti na lang hindi nagmana sa'yo. Nagtawanan pa ang mga ito. Inabot pa sila ng tanghali sa pag-uusap. Alam ni Loida na gusto na din ng amang makauwi sa lugar nila. Ramdam niya ang pananabik ng ama batay lamang sa kilos nito. Tanghaling tapat nang nagpaalam silang uuwi para makapag-ayos ng mga gamit. May inabot na supot si Tio Flavio sa ama. Magagamit nila ito sa biyahe. Medyo mabigat para kay Loida na iwan ang lugar na pinagmulan. Ngunit gagawin niya ito para sa kaligtasan ng pamilya. Nang makarating sa tahanan, sinabihan kagad ng mag-ama si Nanay Maria na mag-impake at aalis sila sa lugar. Ngunit humiling ang ina na kung pwede ay kinabukasan na sila umalis. Kahit ganun lang ang tahanan nila. Mahirap itong iwanan ng basta dahil sa mga alaala, lalo pat hindi din sila sigurado kung babalik pa sa lugar. Bago magdilim ay naayos na nila ang lahat ng mga gamit na dadalhin. Maaga silang nagapunan at maaga ding nagpahinga. Pero bago ang lahat, hinanda ng ama ang mga kagamitan kung sakaling may susugod sa kanila. Hinanda nito ang itak at bolo. Alam niyang merong nagbabantay sa kanila, ngunit hindi siya nagpakampante. Maghahating gabi nang magising si Loida dahil sa umaalingasaw na amoy. Akmang babangon sana ito nang makarinig ng mga paghangos. Kinalabit nito ang ina upang magising. Gusto niyang magpasama para matignan kung ano ang nangyayari sa labas. Ang hindi niya alam,
Gising pala ang ama at nakikiramdam din. Huwag na kayong lumabas at delikado. Marami sila at hindi yan titigil hanggat buhay pa kami ni Flavio. Manalangin kayo. Nagabayan tayo ng amang may likha. Wika ni Tatay Claudio. Ay Diyos ko, ano bang nangyayari? Hindi nyo naikwento sa... Pinigil ni Loida ang bibig ng ina nang hindi na humaba pa ang usapan. Sobrang dilim ng paligid. Lahat sila ay nasa gitna ng higaan. Huminga siya ng malalim. Alam niya sa sarili na hindi niya na kayang makipaglaban. Kaya para sa proteksyon ng mga anak, nilabas niya ang bolo at itak. Inabot kay Loida ang bolo. Ilang minuto ang nakalipas. Biglang may malakas na bagay na bumagsak sa ilog. Hindi lang isa. Maraming nauhulog doon sa ilog. Sumilip sila sa maliit na siwang ng dingding. Ngunit dahil sa sobrang dilim, wala naman silang maaninag maliban sa mga naririnig. Tumagal ng halos mag-umaga ang mga nagaganap. Nakaidlip sila. Naalimpungatan nang marinig ang boses ng pamilyar na tao. Magandaan na kayo at lilisanin natin ang lugar. Huwag na kayo magdala ng maraming gamit. Madami ng mga mata sa dadaanan nyo. Claudio, alam mo na kung saan kayo pupunta. Hindi na ako makakasabay sa inyo dahil sa mga alaga ko. Naway gabayan tayo ng ama. Loida, gabayan mo ang ama mo. Wika ni Tio Flavio. Tay, sige na po. Sa nangyari po kagabi, mas gugustuhin ko na pong umalis dito eh. Nay, isarado na lang po natin yung bahay. Malay niyo po, balang araw mabalikan pa natin. Ay paano yan? Wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng... May inabot sa akin kahapon na supot ang kapatid ko. Anak, kunin mo. Sinabit ko lang dyan sa dingding. Maria, kayo nang bahala ng anak mo. Andyan ang address na uuwian natin. Sige na't mabilis ang oras. Mga anak, magmumug muna kayo ha. Sa biyahe na tayo kakain. O sige na. Ilang sandali pa. Nasa baryo na sila. Nag-aabang ng masasakyan. Hindi naging madali ang panimula ng mag-anak. Pero dahil sa tulong na naibigay ni Tio Flavio, naging maayos naman ang lahat. Hindi nila alam kung saan nakatira ang matanda. Dahil ayon kay Loida, kusa lang itong nagpapakita sa kanila para mga musta. Nakilala din nila ang kaalyadong pamilya. Kaya naging kampante na din si Tatay Claudio. Magiging ligtas sila sa lugar. Sa kasalukuyan, naging maayos naman ang buhay ng magkakapatid. Nagkaroon na din sila ng kanya-kanyang pamilya. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malimutan ni Loida ang karanasan nang sila ay gustong patayin ng mga nilalang.